Ang pagiging tunay ay isang paraan ng paglaya. Kapag tinanggap natin ang ating kahinaan, pagkukulang, at katotohanan ng ating puso, doon tayo nagiging bukas sa biyaya ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nang malapit na si Nathanael, ay sinabi ni Jesus, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Wala siyang anumang pagkukunwari." Tinanong siya ni Nathanael, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos." Sumagot si Nathanael, "Rabay, kayo nga po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel." Sinabi ni Jesus, "Sumampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyo na nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Higit pa riyan ang masasaksihan mo." At sinabi niya sa kanya, "Pakatandaan mo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik-manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Ang ating word of the day ay real. Sa paglalakbay ng bawat tao sa pananampalataya, may mga sandali ng pagdududa. May mga tanong na walang agarang sagot. May mga karanasang tila walang saysay. Ngunit may mga sandali rin na parang sumisilip ang liwanag, kung saan biglang malinaw ang lahat at ang Diyos ay tila napakalapit. Isa sa mga ganitong tagpo ang mababasa natin sa Ebanghelyo ngayon, sa pagtatagpo ni Jesus at ni Nathanael. Lumitaw ang isang salitang kailangang pagnilayan ng malalim sa ating panahon. Real, pagiging tunay. Pagkakita ni Jesus kay Nathanael, ay sinabi niya agad, "Masdan mo isang tunay na Israelita, walang pagkukunwari." At sa gulat ni Nathanael, napatanong siya, "Paanong nakilala mo ako?" Sa sagot ni Jesus, nakita niya si Nathanael habang nasa ilalim pa lamang ito ng puno ng igos. Nagising ang puso ni Nathanael at napabulalas siya. "Rabay, ikaw ang anak ng Diyos." Sa isang iglap, ang kanyang pag-aalinlangan ay naging pananampalataya. Ang kanyang pagdududa ay naging pagsamba. Mga kapatid, ang buong kwento ay tila isang simpleng pagkikita. Ngunit sa katotohanan, ito'y paglalantad ng isang mas malalim na aral. Walang makaliligtas sa tingin ng Diyos. Alam niya kung sino tayo. Kilala niya tayo. At higit sa lahat, ang tinitingnan niya ay ang katotohanan ng ating pagkatao. Hindi ang ating maskara, hindi ang ating reputasyon, kundi ang ating pagiging totoo. Sa mundong puno ng pagpapanggap, ang pagiging tunay ay tila isa ng himala. Sa social media, pinipili nating ipakita ang masaya, maganda, matagumpay. Pero sa likod ng mga larawan ay mga takot, lungkot at sugat na pilit nating itinatago. Sa ating pakikitungo sa iba, may mga salitang hindi natin masabi, mga damdaming kinikimkim, mga pangarap na ayaw nang banggitin. At minsan, pati sa harap ng Diyos, parang nagdadala pa rin tayo ng maskara. Ngunit si Jesus sa Ebanghelyo ngayon ay nagpapakita sa atin ng isang mahalagang paanyaya. Maging tunay tayo. Hindi niya hinahanap ang perpekto. Hindi niya hinahanap ang walang bahid dungis. Hinahanap niya ang puso na totoo, tapat sa kanyang katanungan,
totoo sa kanyang paghahanap, bukas sa pagtanggap. Ang pagiging tunay ay hindi pagiging palaging tama, kundi pagiging palaging totoo sa sarili, sa kapwa at sa Diyos. Si Natanael ay kilala bilang isang taong matuwid, ngunit may mga pagdududa rin siya. Hindi agad siya naniwala noong sinabing ang Mesiyas ay galing sa Nazareth. Sabi niya, may mabuti bang magmumula sa Nazareth? Tanong niya na may bahid ng pangungutya. Ngunit kahit may agam-agam siya, hindi siya tumalikod. Pumunta pa rin siya. Nakipagtagpo pa rin siya kay Jesus. At sa tagpong iyon, hindi siya ipinahiya, kundi pinapurihan. Isang tunay na Israelita. Ito yung paanyaya ng ating ebanghelyo sa pagdiriwang natin sa kapistahan ng mga arkanghel. Huwag matakot maging totoo. Huwag matakot harapin ang sarili nating pagdududa. Huwag matakot humarap sa Diyos ng walang pagkukunwari. Dahil ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpektong paniniwala, kundi tapat na puso. Mas pinapahalagahan niya ang mga tanong na tapat kaysa sa mga sagot na walang kaluluwa. Ang pagiging tunay ay isang paraan ng paglaya. Kapag tinanggap natin ang ating kahinaan, pagkukulang, at katotohanan ng ating puso, doon tayo nagiging bukas sa biyaya ng Diyos. Doon tayo nagiging handa sa mas malalim na karanasan ng pananampalataya. Doon tayo lumalago. At kapag naging totoo tayo sa Diyos, tulad ng mga anghel, magiging totoo rin tayo sa kapwa. Hindi na natin kailangang magkunwari, hindi na natin kailangang makipagkumpetensya, hindi na natin kailangang itago ang ating sugat, dahil alam nating ang Diyos ay nakakakita sa atin sa ilalim ng ating sariling puno ng igos. Ay Diyos pa rin yumayakap sa atin ng buo. Hindi sa ating galing, kundi sa ating pagiging totoo. Ang hamon sa atin ay malinaw. Sa gitna ng isang mundong puno ng pagpapanggap, pumili tayong maging tunay. Hindi ito madali dahil ang pagiging tunay ay nangangahulugan ng pagtanggap sa ating kahinaan at pagsasapanghanib ng ating damdamin. Ngunit ito rin ang tanging daan tungo sa tunay na pakikipagtagpo kay Kristo. Magnilay po tayo. May bahagi ba ng sarili natin na itinatago natin sa Diyos, sa kapwa at maging sa sarili natin? Kaya ba nating humarap sa Diyos ngayon bilang tayo? Wala nang maskara at sabihin, ito po ako Panginoon, totoo at buo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, kilala mo ako. Wala akong maitago sa iyo. Sa harap mo, nahuhubaran ako ng lahat ng pagpapanggap. Tulungan mo akong yakapin ang katotohanan ng aking sarili, ang aking pagdududa, ang aking mga sugat, ang aking pagnanais na maniwala. Gawin mo akong tunay. Tunay sa pananampalataya, tunay sa pagmamahal, at tunay sa pagsunod sa iyo. Amen. Pagpalaan po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.